need you. And I hate that I love you so. And I hate how much I love you. I can't stand how much I need you. And I hate how much I love you, girl. But I just can't let you go. And I hate that I love you so. And I hate that I love you so, so. Hoy, classmate! Puti-puti si mo ah! Ano gitang gipanam kon si mo haw? Ay, gipanam ko na ko yung nanay sa lubi nga butong. Di nga ang ilo mo flat haw! Ay, kaurugot. Manabi si nanay ah. Inapil niya pagit pati ang binalukan. Gusto ko yan. Nag-apply kay trabaho. Kung sa'yo mo nga, Pan boss, 2 weeks bronze, no impossible. okay. Ilang edad? At boss, 23 anyos. Ang dati rin mo trabaho? Kuan boss, tricycle driver ka lagi ko boss. Single? Adyo libo, sidecar. Buwag. Single ka ba? Classic. Oh, my Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Memories bring back your DXII 107.5. DXII 107.5. Oras po natin mga kasangga, 11 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Isang magandang umaga po ng araw po ng Huwebes, Oktubre 3, 2024. Sa ngalan po ni Kasanggang Johaira Gumunsang, ako po muna inyong pansamantalang makakasama sa musika at pagbabalita, Kasanggang Jomar Abdul. Dahil si Kasanggang Johaira po ay mayroon lang mahalagang napuntahan ngayong pong araw na ito. Isang magandang umaga sa lahat po ng ating tagapakinig sa abot po naman ng ating himpilan. Diyan po sa may Lanao del Sur at diyan po sa parte ng Maguindanao del Norte. Sa may Maguindanao del Sur, sa ating pong bayan ng Pleasant Parang, isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa 25 barangays po natin ngayon, isang magandang umaga po ang ating pong bati. Lalong-lalo na doon po sa ating mga tagapakinig diyan po naman sa may Poblacion 2. Diyan po sa ating public market, isang magandang umaga po. Sa ngalan po ng ating pong ama ng bayan ng Parang, magandang umaga po kay Mayor Kahar P. Ibay. At sa ating din pong barangay mga chairman, sa 25 mga barangay natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating mga tagapakinig din po dyan sa may Bongo Island. At magandang umaga din po kay sa aming pong butihing station manager, walang iba po kundi si Sir SM Kennedy Butch Dikay. Yan, paumanin po dahil si Kasanggang Jomar Abdul po ay hindi po tayo nilulubayan ng ating po namang sipon. Kaya ganito po yung ating pong naging boses ngayong umaga. Yan, magandang umaga po kay Monmon, sa ating pong butihing Chief of Police sa ating pong Parang MPS, kay Police Major Sir Blaine Lumas-I, at sa ating pong Chief of Police na dati ay narilig na po si Police Lieutenant Colonel Sir Erwin Tabora. Yan, magandang umaga din kay Gasdi. Yan, bago po ang lahat ng ating pong mga balita, ating balitang pambansa, ating po munang alamin ang magiging lagay po ng ating pong panahon ngayong pong araw ng Huwebes. Yan, pangatlong araw po sa ating paghahain ng Certificate of Candidacy.
tayong update regarding po sa ating minomonitor na si Typhoon Julian with international name na Kraton as of 5 in the morning, araw ng Huwebes. As of 4 in the morning ay huling namataan ang bagyong Julian, that's 265 kilometers hilagang kanluran po ng Itbayat, Batanes. Patuloy na humihina at 140 kilometers per hour, malapit dun sa kanyang mata at may gustiness hanggang 170 kilometers per hour. At mabagal pa rin po itong kumikilos pahilagang silangan at less than 5 kilometers per hour lamang po yung bilis nito. Kita-kita dito sa ating satellite animation, yung mga areas pa rin sa southern Taiwan na nagkakaroon ng malalakas na ulan, habang wala na masyadong mga paulan po na mararanasan, mga light to moderate rains na lamang po dito sa Hilaga at gitnang Luzon. Samantala, kitang-kita naman sa ating satellite animation itong mga kupol ng ulap, mga kulay pula, minsan mga thunderstorms po ito na malalakas dahil pa rin sa easterlies o yung hangin galing sa silangan, particularly the Pacific Ocean, kaya't magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay. At wala naman tayong nakikita na ano pang panibagong weather disturbance or magiging bagyo hanggang sa weekend sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, kikilos pahilagang silangan po itong si Bagyong Julian ng mabagal. Posibleng pumasok ng ating area of responsibility this morning at pagsapit po ng tanghali or hapon ay maglandfall sa may southwestern Taiwan. Patuloy pa rin itong ihina and possible na severe tropical storm na lamang dahil may kalamigan na po yung karagatan sa paligid ng Taiwan at mas hihina pa ito pag landfall dahil bulubundukin na lugar po itong southern Taiwan. Estimated location po pagsapit po bukas sa madaling araw, 290 kilometers north-northwest of Itbayat, Batanes. Then pagsapit po bukas ng hapon ay posibleng mas humina pa ito at mag-recurve ng bahagya into a low pressure area dahil patuloy po yung paglakas ng high pressure area dito po sa may mainland China, extending papunta po dun sa may Japan, so hindi na makaakyat itong nasabing bagyong Julian. Estimated location by tomorrow afternoon is around 335 kilometers north-northwest of Itbayat, Batanes. Base po sa latest track ng Pag-asa, nahagip pa rin po ng outer rain bands itong extreme northern Luzon ng malakas na hangin. Kaya naman po, meron pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa lalawigan po ng Batanes at tinanggalan natin yung signal number 1 dito sa Babuyan Islands. Para naman po sa magiging lagay ng panahon for this morning, asahan po ang maulap na kalangitan na sasamahan din ng mga light to moderate with at times heavy rains, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi dito sa may extreme northern Luzon, Batanes, and Babuyan Islands, as well as portions of Ilocos Norte, Apayao, and mainland Cagayan. Pero nandito ng bahagi ng Northern Luzon plus Central Luzon, medyo makulimlim din po ang panahon. Minsan sumisilip ang araw, pero madalas din po ang mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. So make sure po na meron pa rin dalang payo. Dito naman sa Metro Manila, dito sa Calabarzon, Bicol Region, and Mimaropa, asahan pa rin ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan. Then may mga areas pa rin po na magkakaroon ng mga pulupulong pag-ulan lamang or pagkidlat. So yun po mga kasaga, at kami po humihiling ng inyong pamamanhin dahil po yung ating pong internet connection ay medyo napakahina po ngayong umaga. Kaya po yun nga po yung magiging lagay ng ating po namang magiging panahon ngayong araw po ng Huwebes. At yun po yung payo ng ating DYST Pag-asa na laging maghanda at magdala po ng payong. Oras po natin mga kasangga, 21 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. At sa ating pong pangunahing balita sa Balitang Pambansa, ilang senador pinayuhan ang COMELEC na maging alerto sa posibilidad na may mga tulad ni Alice Go na maghahain ng kandidatura sa 2025 elections.
Inalerto ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang Commission on Elections o COMELEC na maging mapagbantay lalo na sa posibilidad na maaaring may iba pang tulad ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Go ang kakandidato sa 2025 midterm elections. Ayon kay Tolentino, kailangang maging alerto ang COMELEC sa mga ganitong posibilidad kahit pa matatawag na ministerial ang kanilang tungkulin sa pagtanggap ng mga Certificate of Candidacy o COC. Bukod sa COMELEC ay mahalaga rin ang tulungan o tumulong ang publiko at ang intelligence community kapag may mga kahalintulad na impormasyon na makukuha. Samantala, para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi dapat ito ikabahala o ikapanik dahil tiyak naman na may mga remedyong inilatag dito ang COMELEC. May mga adjustments aniyang inilagay ang komisyon upang maiwasan na may isang dayuhan ang tatakbo sa public office. Sinabi pa ni Pimentel na tulad ng kaso ni Alice Go ay hindi ito worth it dahil ang isang hindi kwalipikadong individual ay nakatakdang mawala rin ang lahat sa kanya. Samantala sa iba pa nating balita, Senado agad na tatalakayin ang pambansang budget sa plenaryo sa pagbabalik ng sesyon. Ilaratsada na ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang pagtalakay sa pambansang budget sa susunod na taon sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa Nobyembre. Ayon kay Senate President Francis Escudero, sa November 4 magbabalik sesyon ang Kongreso at November 5 o 6 lang planong isalang sa plenaryo ang 2025 national budget. Sinabi ni Escudero na mula umaga hanggang sa gabi o hanggang sa madaling araw ay idarahos nila ang sesyon sa loob ng 2 linggo. Oras na makalusot sa plenaryo ang budget ay sunod na dadalhin ito sa Bicameral Conference Committee at maaaring tumagal pa ng 2 linggo ang talakayan dito ng mga senador at kongresista. Si Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe ang mag-i-sponsor ng panukalang pambansang pondo sa plenaryo at tiniyak nito kay Escudero na on track ang mga committee ng Senado sa paghimay sa mga budget ng iba't ibang ahensya. Samantala, oras po natin mga kasangga, 25 minuto makalipas pang alas 7 ng umaga. Sa iba pa nating balita, sa balitang pambansa pa rin, pagdiriwang ng National Teachers Day na pinangungunahan ngayon, pangungunahan ni PBBM ngayong araw. Dalawang aktibidad ang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ng Huwebes. Unang pupuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Love for All Project bandang alas 10 ng umaga sa Rizal High School sa lungsod ng Pasig City. Inaasahang dadalo sa event sina First Lady Liza Araneta Marcos, Pasig City Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo at iba pang mga officials ng gobyerno. Ang Love for All Caravan ay isang medical mission na inisyatiba ni First Lady Liza Marcos kung saan sa bawat medical mission ay iniiwan na ng unang ginang ang mobile clinic sa LGU. Bandang alas 2 naman mamayang hapon ay dadalo si Pangulong Marcos sa pagdiriwang ng National Teachers Day 2024 Together for Teachers na gaganapin sa Araneta Coliseum sa Cubao sa Quezon City naman. Ito ay kaugnay na rin ang pagdiriwang ng World Teachers Day sa darating na October 5 sa araw ng Sabado kung saan kikilalanin ang husay at dedikasyon ng mga Pilipinong guro na pangunahing katuwang ng DepEd sa pagtataguyod ng dekalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral.
maging panauhing pangdangal din magiging panauhin din sa naturang event sina Department of Education DepEd Secretary Sani Angara at itong si Quezon City Mayor Joy Belmonte kasamang iba pang mga government officials. Samantala sa iba pa nating balitang pambansa, Pilipinas lalahok sa Asia Cooperation Dialogue Summit sa Qatar. Lalahok ang Pilipinas sa 3rd Asia Cooperation Dialogue Summit sa Qatar. Bagamat hindi makakadalo ng personal, ay magpapadala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang kinatawan sa bansa sa naturang summit. Ayon pa sa Pangulo, nananatiling committed ang bansa sa global cooperation. Ang paglahok ng Pilipinas ay kasunod ng imbitasyon ni Qatari Ambassador Ahmed Saad Nasir Abdullah Al-Humidi matapos itong bumisita sa Malacanang. Sa kanilang pag-uusap, nagkasundo rin ang Pangulo at ang Qatari envoy na palakasin pa ang bilateral ties ng Pilipinas at ng bansang Qatar. Samantala sa iba pa nating balita, Attorney Harry Roque pinapasuko na ng House Quad Committee. Nananawagan ng House Quad Committee kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na sumuko na at huwag nang magpalusot. Mensahe ito ni Nina Santa Rosa City Representative Dan Fernandez at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers makaraang hindi katigan ng Supreme Court ang proteksyon na hinihingi ni Roque laban sa pagpapaaresto sa kanya ng Quad Committee. Diin ni Fernandez, ang batas ay dapat manaig kaya hindi dapat itago ni Roque ang kanyang sarili sa likod ng mga technicalities o mga word na wala namang basihan. Hiling naman ni Barbers kay Roque, mainam na makipagtulungan na lamang ito sa isinasagawang investigasyon ng Quad Committee ukol sa nakakaalarmang koneksyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa iba't ibang krimen, illegal na aktibidad at operasyon ng illegal na droga. Ipinunto pa ni Barbers na kung walang itinatago si Roque, ay bakit ito patuloy na nagtatago gayong marapat lang na maibatid o maipabatid nito sa publiko ang katotohanan ukol sa illegal na operasyon ng POGO na banta sa ating lipunan. Samantala sa iba pa nating balitang pambansa pa rin, dagdag sahod ng mga manggagawa sa Cagayan Valley, Central Luzon at Sorsogon. Tinaasan na ng Wage Board. Epektibo sa October 17, madadagdagan na ang sahod ng mga manggagawa sa mga pribadong kumpanya sa Cagayan Valley, Central Luzon at Sorsogon o South Cotabato, Cotabato City, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City. Ito ay matapos aprobahan ng Regional Tripartite Wage and Productivity Boards o RTWPD o PBIS ang dagdag sahod sa mga manggagawa sa naturang mga relihiyon. 30 pesos ang itataas sa sahod sa Cagayan Valley, 50 pesos hanggang 66 pesos sa Central Luzon at 27 pesos hanggang 48 pesos naman ang sa Sorsogon Region. Inaprobahan din ng Wage Boards ng 500 pesos ang buwanang sahod ng mga kasambahay sa Cagayan Valley. Samantala sa iba pa nating balita, ikalawang araw ng paghahain ng COC mapayapa ayon sa PNP. Generally feasible ang ikalawang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC na mga tatakbo sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Jen Pajardo, walang na-monitor na untoward incident
ang pulisya simula kaninang alas 8 ng umaga hanggang magsimula ang COC filing. Ani pa ni Pajardo, bantay sarado ng pulisya ang mga COMELEC offices kung saan maghahain ang mga kandidato ng mga tatakbong politiko, lalo pat kanya-kanyang gimmick at pakulo ang mga ito. Makikipag-ugnayan din sila sa MD o MMDA maging sa mga local government units o LGU para sa daloy ng magiging trapiko. Tatagal naman ang COC filing hanggang October 1 hanggang 8 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa iba pa nating balita, mga sangkot sa fraternity hazing binalaan ng DOJ. Binalaan ni Justice Secretary Crispin Remulla ang mga gumagawa ng fraternity hazing. Ayon kay Remulla, dapat magsilbing aral sa mga sangkot sa hazing ang naging hatol sa mga pumatay kay hazing victim University of Santo Tomas law student Horacio Atio Castillo III noong 2017. Pinapurihan naman ni Remulla ang Department of Justice o DOJ prosecutors sa likod o na nasa likod ng pagsusulong sa nasabing kaso. Kahapon ay hinatula ng reklusyon perpetua ni Manila Regional Trial Court RTC Branch 11 Acting Presiding Judge Shirley Magsipok Pangilinan o Pagalilaon ang 10 miyembro ng Aegis Juris Fratmen. Kabilang sa mga hinatulan ng 20 to 40 years na imprisonment sina Alvin Balag, Menli Chan, Axel Monroe, Oliver John Audrey Onofe, Joshua Jorel Macabale, Rap Trangia, Robin Ramos, Jose Miguel Salamat, Daniel Hans Matthew Rodrigo at Marcelino Bagtang. Ang mga convicted na akusado ay pinagbabayad din ng korte ng danyo sa pamilya ni Castillo. Samantala sa ating arangkada balita, sa oras na 35 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, 2025 parliamentary election sa BRMM maging bukas sa lahat ng relihiyon. Magiging bukas para sa lahat ng relihiyon ang nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BRMM. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni BARM spokesperson Moon Asmin Pindatun na tanging ang mga plataforma ng mga kandidato at mga partido na lalahok sa kauna-unahang parliamentary elections ang kanilang pinagbabantayan. Ibig sabihin, Muslim man o hindi, ay magkakaroon ng reserves seats ang mga miyembro ng parliament. Magiging bukas para sa lahat ng relihiyon ang nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ibig sabihin, Muslim man o hindi ay magkakaroon ng reserve ang mga miyembro ng parliamentary. Partikular na ang sektor sa hirap na makakuha ng kinatawan o boses sa BRMM. Kabilang na anya dito ang mga Christians, mga kabataan at iba pang mga traditional leaders, settlers sa buong rehiyon. Dapat umanong balansihin ng political leaders ang pagre-reserba sa religious freedom at itong inclusivity na nakapaloob sa BARM Organic Law. Samantala sa iba pa nating balitang arangkada, 2 patay, 6 na malubha sa nangyaring aksidente sa Davao City. 2 ang agad na nasawi na sina Christopher Alag at Ruel Activa, habang sugatan naman ang 6 na iba pa matapos na magkasalpukan ang isang pick-up truck at isang light cargo truck sa isang bahagi ng highway sa Barangay Buda sa Marilog District sa Davao City nitong gabi ng Martes. Sugatan sa naturang aksidente ang mga sakay ng 2 sasakyan na sina Larry De La Cruz, Jesse Abando, Roel Awi at Elmer Siputan
at ang driver ng light truck na nakilala lamang sa pangalang Kerwin. Lahat na ginagamot ngayon sa isang bahay pagamutan. Ayon sa investigador ng Marilog Police Station, nawalan umano ng preno ang light truck kaya ito ay mabilis o lumihis sa kabilang direksyon ng pababang bahagi ng highway at nasa pool nito ang kasalubong na pick-up truck. Habang hinihintay natin ang pagulat ng ating mga kasangga sa pagbabalita, 680,000 pesos halaga ng shabu na samsam sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa kulungan ngayon ang bagsak ng isang 34 anyos na lalaki matapos magbenta ng 680,000 pesos na halaga ng shabu sa mga hindi uniformadong mga pulis sa isang entrapment operation sa Barangay Limbo sa bayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte nitong hapon ng Miyerkules, Oktubre 2, 2024. Sa pahayag ni Brigadier General Prixie Tangawon na siyang direktor ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, nahaharap na sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinilalang suspect na si Muslimin Kuis Kadil na nalambat sa Barangay Limbo na mga operatiba ng Sultan Kudarat Municipal Police Station na pinangungunahan ni Police Lieutenant Colonel Esmaen Madin na siyang Police Commander. Agad na inaresto si Kadil na mga kasapi ng Sultan Kudarat Police Force na ang kanila itong masilbi o mabilhan ng 680,000 pesos na halaga ng shabu sa isang lugar sa nasabing barangay ng Limbo. Ayon pa kay Tanggawon, naisagawa nila Madin ang naturang entrapment operation na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 680,000 pesos na halaga ng shabu mula sa nakaditini ng si Kadil dahil sa mga tip ng mga kakilala nitong may alam sa kanyang malakihang pagbebenta ng illegal na droga. Oras natin mga kasangga, 39 na minuto, makalipas po ang 7 ng umaga. Naghain na ng kandidatura ang 6 na aspiring councilors sa Comelec, Cotabato City mula sa kampo naman ni former Cotabato City Mayor Cynthia Giani Sayadi. Kahapon na ikalawang araw ng filing ng COC. Inihain mismo ni former City Administrator Atty. Jarisa Giani ang kandidatura ng 6 na konsehal by authority o bilang representative. Ngunit sa ngayon ay hindi na muna pinangalanan pa ang mga nasabing aspiring councilors at aantayin na lamang ang kanilang formal na pag-aanunsyo. Nilinaw naman ni City Election Officer Attorney Norfaiza Paglala na 6 na kandidato sa posisyon ng pagka-city councilor lamang sa ilalim ng Team Giani ang naghain ng kanilang kandidatura kahapon at wala pa sa para pagka-mayor, vice mayor at iba pang line-up sa konseho. Si former Cotabato City Mayor Cynthia Giani ay ang siyang tumatayong chairperson ng Nationalist People's Coalition. Sir. Opo, okay na sir? Sige po, sige. Oras po natin mga kasangga, 41 minuto makalipas po ang 7 ng umaga. At sa mga sandaling ito, atin na pong papasukin sa linya ng ating komunikasyon si Kasanggang Sir Jojo Gonzales Panigua para po sa kanyang pag-uulat. Yes, magandang umaga po Kasanggang Sir Jojo. Roger, magandang umaga sa iyo. Kasanggang Jomar, and of course with our staff at si Consyal at Kasanggang Miss Joera Gumusan, yung ating station manager, Kennedy Pagsigay, sa po ng ating mga kasama na. First of all, Kasanggang Jomar, unahin natin ipaligid natin
Kanina mga alas 6 o mga patagalangin natin, bandang alas 5 ay wala pong daloy ng kuryente dito sa Purok Durian, Poblacion 1. At nagtaka tayo dahil wala namang itong sama na panahon. Pero makulimlim dito sa labas ng ating place at barang kasing Jumar. At sa bandang kaliwa, medyo nagbabadyang tumidilim dito sa bandang silangan dahil sa makapal na ulap kasing Jumar. Of course, why we are telling this to our listeners, para naman maabisuhan sila, lalo na yung mga sinampay kasing Jumar, may mga estudyante na wala pong mga suklop ang kanilang mga ulo, lalo na papunta ng eskwelahan, ay uso yung sipon at dugo. Sa tingin ko, ang boses mo napakaganda. Mukhang pansin ko na medyo pares tayo sipon at inugo. Anyway, yan po naman ay mandatos natin. Tuloy po ang showtime, ika nga, sa serbisyo natin bilang broadcasters kasanggang Jumar. Sa karagdagang balita, patuloy nating minumonitor ang mga aktibidades ng ating parang FPS o Municipal Police Station sa bagong pagupo nitong bagong chief of police natin. And maramang nitong mga araw ng Lunes ay may pagkakataon na dahil ngayong mga araw na ito mula nung isang araw kasanggang Jumar ay mukhang abala yung ating chief of police sa mga instruction na mula po naman sa Provincial Command o yung PPO. Natural ay ganyan talaga ang buhay ng mga leader natin, lalo na sa militar at ganun din sa PNP dahil bago-bago ang mga instruction at ito ang mga urgent na instruction na ito kasi Jumar na galing sa matataas na pinuno nila katulad ng Provincial Colonel o Provincial Commander o Police Director ay may mga bagong sightings, mayroong mga intel report, mayroong mga civil military operations na priority po nila. Sa totoo lang ay ginagawa natin ng contact si Police Colonel Sultan Sapal Salman o Salman Sapal, ang Provincial Director na inilala natin kasi hanggang Jumar, yun na rin sa instruction ng ating station manager na bibigyan natin sila ng slot na 2 to 3 o 3 to 4 or something like that, ay hanggang sa ngayon ay paliwanag ni Colonel Ibal, siya po naman si IMO officer, ay puno-puno sila ng mga seminar at itong mga briefing at yung mga on-the-spot inspection ng kanilang mga tauhan kasanggang Jumar. Kaya mukhang nababalang kumbaga na antala yung programa nila dyan sa atin, yung Provincial Police Office ngayon ang sa bagong Pilipinas. So ay naabangan na natin yan, yung bagong directives ni Colonel Sapal na magkakaroon po sila ng programa diyan dyan. Ay inabot na sila ng instruction na ito na mula ngayon, di ba, nung sa 1 Oktubre, ay nagkakaroon ng revamp. Katulad yan, yung si dating Chief of Police natin kasi Jumar, na si Police Lieutenant Colonel Erwin Tabura, ay isang buwan pa lamang ay halos 23 o 27 million pesos worth accomplishment ang nasapat nila, no? O yung illegal cigarettes na mga blue cell na ito. So napakaganda sana ang iniisip ng ating mga babayan na sana ay pagka ganito mga leader natin ay talaga namang nakaka-spark at alam mo, Kumara, yung bang wala kang pangamba na kapag ikaw ay pag-alagala dito sa ating place sa Lugparang, hindi naman natin sinasabi na maraming masasamang loob, pero meron talagang mangilan-ngilan na kapag medyo sa tingin nila relax ang ating kapulisan, ay lumalabas ang hindi ka nais-nais na gawain itong ating mga kababayan. Although hindi naman sa bayan na parang sinasabi naman ni ating admin officer Dato Aba, no? Yung ating admin si Sir Joker Ibay na yung gumagawa ng mga ganito ay dumadayo lamang at passing by. Kumbaga, kaya nga binibigyan natin ng mga abiso yung ating kababayan, wag mapagmatyago tayo. Ibig sabihin, kung yung mga bagong mukha o mga bagong sasakyan na may mga hindi natin kanas-nas sa mga tao,
mag-report ka sa barangay o sa pulis. Yan na po ang kabilin-bilinan ni Colonel Tabura nung bago po siya nasyutan ng order at na-release. At lagi natin inuulit na normal naman talaga yun sa liderato ng kapulisan natin na kung saan pa yung magagaling na mga leader natin at marami accomplishments, marami operations ay minsan na-relieve katulad nitong filing of Cavite C, COC ay hanggang Jumar maiwasan yung familiarization katulad sa ROTC o kaya sa military na kapag medyo random mo relax ka lang sa official mo. Halimbawa, ang rango mo ay colonel at ang iyong rango ay major tukis na ka na ng tukis. Natural ay isaswap ka muna. Sabihin nila, Brad, masyado ka ng familiarizing. So, yung pong mga ganun kasangga ay kumbaga sa darating na mga ganitong filing of witness, ang ibig sabihin natin ay baka makulayan. Kaya yung ating butihing mayor, gustuin man niya na manatili si Police Lieutenant Colonel Erwin Tabura para sa tahimikan ng Parang, ay meron pa rin superior officer si MPSCOP natin para yung legal order sa military at police ay susundin po niya. So ano ang ating pong chief of police na bago ay maaaring sundan o higitan pa yung performance ni Lieutenant Colonel. Hindi po naman natin kinukumpara yung mga ito dahil different leaders are different minds, sinasabi nga nila. So atin na lang sa ating mga kababayan, magmatsyag tayo, tumulong tayo sa kagalawan ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Parang para maiwasan natin yung mga hindi ka nais-nais na nangyayari at yung mga illegal drugs na patuloy ang kapulisan at yung drug enforcement unit sila Captain Panning ay tuloy-tuloy pong nag-ooperate ng pasikrito at inaalam nila kung sino pa yung mga drug dependent dito at yung mga puso na dumadayo kasanggang Jumar. Sa ilang po mga observations natin, kahapon dyan sa detachment po naman ng Budakan, ay hindi ibig sabihin nga kasanggang Jumar na magulo ang lugar ng Parang. Pero ito dahil nga nadeklara na from October 1 until October 8, ay ito yung mga sensitibong mga araw na kung saan ay tuloy-tuloy ang filing ng mga kandidasin ng iba't ibang mga grupo na which is baka mapasukan ng iba pong mga maggugulo. Kaya yung napapansin natin kung kayo ay dumaraan dyan, merong mga light heavy material, kumbaga yung light armor, yung mga singgan na vehicles na naka-display po dyan. Pero hindi ko sabihin na may kiyera. Yan po ay itinalaga ng EEP para suportahan ang kapulisan natin dito sa bayan ng Parang kung sinong gusto magulo at manakot ng ating kababayan kasi hanggang Jumar. At even dyan, hindi lang dyan, ang pagkasapit mo naman dyan sa Sultan Kudarat hanggang papunta ng Cotabato City ay mukhang may tip na ang traffic natin at ganoon din yung kanilang pag-inspeksyon sa iba't ibang lugar. Sigurit, kasi hanggang Jumar na ika nga ay hindi tayo mapasukan at siguro after 8 days ng filing na ito ay balik sa normal ang buhay ng ating mga kababayan. So far so good. Sa Pro-Farm ay ganun pa rin ang kanilang galaw, medyo red alert niya, ika nga Jumar. At siguro marahil ay mga Lunes o Martes ay makadaog pang balad natin yung sinasabi ni Captain Eric Mason na kung pwede na siyang kapanayamin at interview dahil nga sa Ayan. Opo. Panghuli, Mar, maraming salamat. At mula dito sa ating ginaroonan sa makulimlim na panahon para sa Arangkada Balita, Arangkada Report sa iyong programa. At ito po naman ang inyong kasangga sa musikat pagbabalita, Jojo Gonzales Panigua, kasangga mo sa radyo at dyaryo.
Yan, maraming salamat po kay Sir Jojo Gonzales Panigua, ang ating pong matikas. At yan po yung ating po na isa sa mga magaling po ating anchorman at sa the same time ating mga field reporters. Yan, maraming salamat po, isang magandang umaga po dyan kay Ma'am Loleta Panigua. Yan dyan po kay Sir Jojo Gonzales Panigua. Sa pagpatuloy po ng ating pong balitaan, sa ating pong balitang arangkada pa rin, 6 na milyong pisong halaga ng educational assistance ang siyang ipinamahagi sa higit 200 mga anak ng MILF combatants. Nasa 286 na mga mag-aaral at mga anak ng More Islamic Liberation Front o MILF decommissioned combatants ang tumanggap ng tig 25,000 pesos bawat isa bilang bahagi ng kanilang educational assistance package mula naman sa pamahalaan sa ilalim ng capacity development components ng socio-economic aspect ng normalizations program. Ang nasabing distribution ng ceremony ay ginanap sa Cotabato State University o CSU, ay pinangunahan ng Task Force for Decommissioned Combatants and their Communities o TFDCC at ng Mindanao State University o MSU. Ang mga mag-aaral sa iba't ibang kolehiyo at universidad sa Maguindanao ang siyang unang batch ng mga benepisyaryo ng tulong sa ilalim ng nasabing programa. Ang Educational Assistance Program ay magbibigay sa mga qualified na student ng tig 50,000 pesos bawat academic year o 25,000 pesos per semester hanggang makumpleto ang 4th year bachelor's degree. Ang financial assistance ay tiyak na makakatulong sa problemang pinansyal ng mga mag-aaral at ng kanilang pamilya. Sinabi naman ni TFDCC MILF Chairperson Member of Parliament Engineer Aida Silungan na katuwang nila ang MSU system sa kanilang programa para tutukan ang pag-aaral at allowances ng mga kwalipikadong mga mag-aaral. Ang TFDCC ay naglalayong bigyan ng educational assistance ang 1,050 na MILF decommissioned children ngayong taon na ito. Kung may sapat man anya na pondo, ay plano pa ng pamahalaan na palawigin ang programa para naman sa 2,500 na mga mag-aaral para sa susunod na mga taon. Samantala sa ating pang balita, Mayor Bruce Matabalao pinangunahan ang pulong ng kanyang line-up sa ilalim ng UBGP para sa halalan sa 2025. Nitong Martes, ginanap ang isang mahalagang pagpupulong sa conference room ng Cotabato City na pinangunahan mismo ni Mayor Bruce Matabalao. Layunin ng naturang pagtitipon ang pagbuo ng estratehiya at plano para sa darating na eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BRMM. Ang mga dumalo ay ang kanyang mga vice mayors, mga councilors na kaalyado na siyang kakandidato naman at magiging pambato ng United Bangsamoro Justice Party o UBGP sa Cotabato City. Ang nasabing pulong ay bahagi ng mas malaking kampanya ng UBGP upang bumuo ng isang solidong puwersa na magsusulong ng kanilang advokasya para sa pagbabago at progreso sa pamumuno ng Bangsamoro. Ang pagkakaisa ng nasabing partido ay itinuturing na mahalaga upang makamit ang kanilang mga layunin at matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Samantala, seguridad sa Cotabato City sa ikatlong araw ng paghahain ng kandidatura, mas ihigpitan pa ng Philippine Marines. Nakabantay ngayon at naka-pre-position ang mga elemento ng Philippine Marines sa Cotabato City Plaza kung saan mag-uumpisa ang parade ng Siap Party na maghahain naman ng COC ngayong araw na ito. Inaasahan kasi na mahigit 10,000 na mga supporters ng Siap Party ang lalahok sa paghahain ng COC ngayong araw sa Comelec. Oras po natin mga kasangga 4 na minuto bago po pumasok ang alas 8 ng umaga. Sa oras na 7:56 na po ng umaga.
Bago po tayo magpaalam, ating pong batiin muna ang ating mga tagapakinig dyan po sa may PNHS Gadungan Campus. Diyan kay Sir Rizalde Dalpin. At syempre dyan din po sa ating mga kaibigan dyan sa may Parang National High School. Yan yung ating mga guard na nandyan po at nakikinig, nakamonitor. Magandang umaga po dyan sa inyong lahat. At syempre dyan din po sa may Iranon District Hospital. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa ating Doctor of Chief Doctor Hospital, kay Sir Dr. Harris Macapegas. At magandang umaga din dyan kay Kois Let's Siatres Bangkos. At dyan po sa ating idol, kay Sargento ng Norte. Yan, ikangan niya, kung may problema, isumbong kay Sargento ng Norte. At magandang umaga din dyan kay Dato Tato Moro, Marindi. At sa ating mga kaibigan din dyan sa may parting Barira. At dyan din po sa may Purok Dorian. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa ating mga kababayan din po at nakikinig dyan po sa may Barangay Magsaysay. Ayan, magandang umaga po dyan kay Manong Lungki Dikay. Yan lamang po ang aking mga nakalap na mga balita. Sa ngalan po ni Kasanggang Johaira Gumunsang. At maya't maya abangan po ninyo ang programang susunod, ang talakayan sa Pleasant Parang. Inyo pong makakasama si Kasanggang Sir Jojo Gonzales Panigua at ang ating buting station manager, Sir SM Kennedy Busdikay. Ako po ang inyong pansamantalang nakasama sa musika at pagbabalita, Kasanggang Jomar Abdul. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.